Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kamakailan lang, sinare ko online ang malagim na sinapit ng aking passport sa kamay sa pangil ng isa sa aking mga alagang aso. Paano ko kaya mapapalitan ng isa pa naman sa pinaka-importante nating dokumento? Bad dogs. Halos mapunit ang aking puso sa eksenang ito. Ang aking passport, ninatkat ng isa sa aking mga fur baby. Dahil mabiyahe ako, kinuha ko yung mga passports ko, pinato ko sa ibabaw ng kama, I took a shower. Paglabas ko ng shower, talagang nanlambot ako. Pasado na yung passport na yan eh. Pero, pwede pang gamitin yung mga visa sa loob. Japanese visa, Schengen visa, UK visa, nandun pa, dog. Ang salarin, ang aking 12-year-old adoptee, si Lolo Joe. At habang pinagsasabihan ko si Lolo, abat ayaw pa niya magpaawat, inaabot at pilit pa rin kinakagat ang aking passport na nakangiti. Ay, nako. Gayunman, hindi na mabawasan ang pagmamahal namin kay Lolo Joe. Mahal ko yung asong yun eh. Although sinabi ko bad dog, importante kasing command na bad dog eh. A dog knows na mali yung ginawa niya. There are no bad dogs, only bad owners. Kasalanan ko yun. Dapat hindi ko iniwanan mag-isa yung passport ko. Don't. No. Pero para sa mga fur parents gaya ko, paano nga ba natin mapapalitan ang ating mga sirang passport? Ay, nako. Kuya Kim, para saan po ba ang passport? Ang passport ay isang travel document ng pagkakakilanlan o citizenship ng isang tao. Dala-dala natin ito pag tayo bibiyahe sa ibang bansa. Ang pinakaunang dokumento naman ng mistulang passport ay makikita natin sa Hebrew Bible. Ito ay inisyu ng hari ng Persia kay Prophet Nehemiah upang makatawid siya sa iba't ibang lugar. Ang pinakaunang standardized passport naman sa buong mundo ay inisyu noong 1920. Ang tawag dito sa passport na to ay Old Blue. Paano naman kaya mapapalitan ng passport na nasira matapos ginatkat ng aking fur baby? Ang unang-unang mong kailangan gawin is get an appointment as soon as possible with the DFA. Ensure that the following documents will be presented on your appointment. Affidavit stating kung ano nangyari sa passport. One valid ID, your birth certificate. Kung babae ka, you're using your husband's surname, the marriage certificate na galing sa Philippine Statistics Authority. Sakali namang may mga nasirang visa doon sa nasirang passport, You have to apply for another visa. I would advise that you contact the foreign embassy involved. And the important thing is to keep your passport secure. pero alam niyo ba kung ano tinuturing ng pinakamapangyarihang passport sa buong mundo? Ayon sa Henley and Partners Passport Index ngayong 2024, 6 na passport na may visa-free access sa 174 na bansa. Ang tinuturing na World's Top Passports for 2024. Ito ang France, Germany, Italy, Japan, Singapore at Spain. Ang pasaporte naman natin mga Pinoy nasa pang-78 at merong visa-free access na 69 na bansa. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.